Matatag Curriculum. Araling Panlipunan 4. Quarter 1, Aralin 7. Kahalagahan ng katangiang geographical sa pag-unlad ng bansa. Layuning pampagkatuto. Natutukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapa. Naihahambing ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng lokasyong bisinal at lokasyong insular. Napahahalagahan ang lokasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng malikhaing pagguhit. Para sa unang araw. Map reading. Panuto. Suriin ang mga larawan at sabihin kung anong anyong lupa o tubig ang mga ito. Narito ang panuto. Maghanda ang guro ng isang mystery box. Bubunot ang mga mag-aaral sa loob ng mystery box na papel na nakasulat ay mga minoryang indigenous people o etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Kapag nabunot na ito ng mag-aaral, ay pupunta sa unahan at ituturo sa mapa na nakadikit sa pisara kung saang lugar o lalawigan matatagpuan ang mga ito. Ilalarawan ng mag-aaral ang katangian ng nabunot na etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Para sa minoryang indigenous people o etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas, meron tayong Tagbanwa, Tibuli, Manobo, Badjao, at Maranao. Ibigay ang kanilang katangian. Para sa susunod na gawain, pin me on the news. North, East, South, West. Para sa panuto, sa pamamagitan ng pin location icon flag, ididikit sa mapa ng Pilipinas ang mga bansa o mga anyong tubig na malapit sa Pilipinas. N. Bansa sa hilaga na malapit sa Pilipinas. E. Karagatan sa silangan na malapit sa Pilipinas. W. Bansa sa kanluran na malapit sa Pilipinas. S. Dagat sa timog na malapit sa Pilipinas. Pamprosesong tanong. Ano-anong mga bansa ang malapit sa hangganan ng Pilipinas? Ano-anong mga anyong tubig ang makikita malapit sa Pilipinas? Mabilis mo bang nahanap ang mga ito? Para sa paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid nito. Ano ito? Tama, ito ay lokasyong bisinal. Pangalawa naman, ito ay tawag sa kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Magaling, ito ay lokasyong insular. Para sa ikalawang araw, ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Talk about the map. Panuto. Mahati ang klase sa dalawang pangkat. Kailangang ilarawan ang kinaroroonan ng Pilipinas sa mapa. Mas maraming salita na mailalarawan ng grupo ay ang panalo. Narito ang mapa ng Pilipinas. Narito naman ang mga posibleng kasagutan. Napapaligiran ng katubigan. Binubuo ng mga malalaki at maliliit na isla. Hiwa-hiwalay ang mga lugar.
layo-layo ang mga lugar. Sasakay tayo sa eroplano. Panuto. Hikayatin ang mga mag-aaral na gumawa ng eroplanong papel. Ang guro ang magsisilbing flight attendant o tour guide na maglalarawan sa lokasyon ng Pilipinas at ang mga mag-aaral ang magiging pasahero ng habang hawak-hawak nila ang kanilang nilikhang eroplano. Narito ang mga kagamitan. Eroplanong papel, background music na piliin mo ang Pilipinas, at mapa ng Pilipinas. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Philippine Airlines domestic flight. Ako ang inyong flight attendant sa araw na ito. Handa na ba kayong libutin ang buong Pilipinas? Subalit, bago tayo lumipad, narito ang ilan sa ating mga paalala. Hinihiling namin na mangyaring ikabit ninyo ang inyong mga seatbelt sa oras na ito at isecure ang lahat ng bagahe sa ilalim ng iyong upuan o sa mga overhead compartment. Hinihiling din namin na ang iyong mga upuan at tray ng mesa ay nasa tuwid na posisyon para sa pag-alis. Kung handa na kayo, lilipad na tayo mula sa kanluran papuntang Hilaga, Silangan at Timog ng Pilipinas. Habang tayo ay nasa himpapawid, tingnan natin mabuti ang lokasyon ng Pilipinas. Ilalarawan ang mapa ng Pilipinas. Ano ang inyong mapapansin? Bagamat kapuluan ang Pilipinas, ito ay napapaligiran ng mga karatig bansa. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong bisinal. Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid nito. Anong bansa na nasa kanluran ang pinakamalapit sa Pilipinas? Ano namang bansa na nasa hilaga ang malapit sa Pilipinas? Ano-anong mga bansa ang makikita sa silangan ang pinakamalapit sa bansa natin? Sa timog na bahagi ng Pilipinas, anong bansa ang malapit dito? Tingnan naman natin ang mga anyong tubig na nakapaligid malapit sa Pilipinas. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong insular. Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Anong anyong tubig ang makikita sa kanluran at hilaga ng bansa? Ito ay ang South China Sea at ang Bashi Channel. Anong anyong tubig naman ang nasa silangan at timog ng Pilipinas? Ang mga ito ay ang Pacific Ocean at ang Celebes Sea. Ngayon, tayo ay lalapag na sa paliparan. Bilang paghahanda sa paglapag, tiyaking tuwid ang inyong upuan at ang inyong seatbelt ay nakakabit. Nakalapag na tayo sa paliparan. Mangyaring tanggalin ng inyong seatbelt, tumayo at humanay ng maayos sa paglabas ng eroplano. Maraming salamat. Muli, ako ang inyong flight attendant. Para sa mga pamprosesong tanong, ano ang tinatawag na lokasyong bisinal? Tama! Ang lokasyong bisinal ng isang bansa ay tumutukoy sa lokasyon nito ayon sa mga bansang nakapaligid nito. Ano-anong mga bansa ang malapit sa kanluran ng Pilipinas, hilaga ng Pilipinas, silangan ng Pilipinas at timog ng Pilipinas? Mahusay! Ito ay ang Vietnam, Taiwan, Palau at Guam, at Indonesia.
Ano ang tinatawag na lokasyong insular? Magaling! Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular, makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Ano-anong anyong tubig ang nakapaligid sa Pilipinas sa kanluran, hilaga, silangan at timog? Mahusay, ito ay ang mga South China Sea, Bashi Channel, Pacific Ocean at Celebes Sea. Para sa ikatlong araw, kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Lulubog ang barko. Narito ang panuto. Ang lahat ng mga mag-aaral ay manlalaro. Sa unang round, ang mga mag-aaral ay igugrupo sa 5. Upang hindi lumubog ang barko, kailangan magbawas ng miyembro ng grupo at humanap ng ibang kagrupo. Makinig lamang sa ibibigay na hudyat ng guro na lulubog ang barko, kailangang magbawas ng pasahero at lumipat sa ibang barko. Kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay angkop para sa tanggulang lakas, panghimpapawid at pandagat dahil mula sa bansa. Kitang-kita ang hilagang Asya, timog silangang Asya hanggang timog kanlurang Asya o gitnang silangan. Ito ang dahilan kaya matagal na panahong nananatili ang base militar ng Amerika sa Pilipinas. Lulubog ang barko, kailangang magbawas ng pasahero at lumipat sa ibang barko. Igrupo ninyo ang inyong sarili sa 4. Ngayong wala na ang mga base militar ng Amerika sa bansa, ay pinanatili ng Pilipinas ang magandang relasyon at pagkakaibigan ng lahat ng bansang nakapaligid tulad ng Russian Federation, China at United States. Lulubog ang barko, kailangang magbawas ng pasahero at lumipat sa ibang barko. Igrupo ninyo ang inyong sarili sa 3. Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. Lulubog ang barko, kailangang magbawas ng pasahero at lumipat sa ibang barko. Igrupo ninyo ang inyong sarili sa 2. Ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA na pandaigdigan nating paliparan ay nagiging terminal ng mga sasakyang panghimpapawid na nagmumula pa sa Timog Silangang Asya, Japan, United States, Australia at Europe. Sa ganitong paraan, malakas ang negosyo ng ating airlines. Marami ring kalakalan ang ating mailuluwas patungo sa iba pang bahagi ng mundo. Dahil sa napakaganda ng ating lokasyon, maraming mga dayuhan ang nais makarating sa Pilipinas at nanatili dito. Para sa pamprosesong tanong, ano-ano ang kabutihan at di kabutihan ng lokasyon ng Pilipinas? Magaling! Para sa kabutihan, marami tayong pulo na nagsisilbing daungan ng iba't ibang sasakyang pandagat. Malawak ang ating pangisdaan. Marami tayong mga magagandang baybayin na dinarayo ng mga turista. Para naman sa di-kabutihan, ang pagiging kapuluan ay malaking hadlang sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi na ipapaabot agad
ng mga mamamayan ang kanilang mga hinaing o suliranin sa pamahalaan, lalo na yaong mga nasa liblib na lalawigan o kabundukan. Sa ating mga baybayin, marami tayong mga daungan na siya ring dahilan kung bakit maaaring may makapasok na mga smuggler. Bakit mahalaga ang mga daungan ng mga barko sa ating kalakalan? Ang ating pinakamahalagang rutang pangkalakalan ay ang daungan ng mga barko para sa ating kalakalan sa Pasipiko patungo sa mga bansa sa Timog Silangan. Maipagmamalaki mo ba ang lokasyon ng Pilipinas? Maipagmamalaki ang lokasyon ng Pilipinas dahil maraming kapakinabangan ang naibibigay nito. Para sa ika-4 na araw, kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas. Lokasyon ng Pilipinas, pinahahalagahan ko. Poster making. Narito ang panuto. Suriin ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito sa pamamagitan ng pagguhit ng isang poster. Pag-ukulan ng pansin sa pagbuo ng poster ang mabuti at di mabuting epekto ng katangiang heograpiya o pisikal. Gawin ito sa short bond paper. Mayroon kayong 30 minuto para sa gawaing ito. Gawing batayan ang rubrik na ipakikita. Narito ang rubrik sa pagmamarka ng poster. Criteria, paksa, pagkamalikhain, kalidad ng ginawa, kalinisan. May bucket list. Balikang muli ang mga napag-aralan tungkol sa ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Batay sa lokasyon, bakit maituturing na ang Pilipinas ay mapalad at nakalalamang sa iba? Para sa pamamaraang konseptual, panuto, sumulat ng journal para sa kahalagahan ng ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Para sa ating pagsusulit, narito ang panuto. Suriin kung mabuti o hindi mabuti ang epekto ng ugnayan ng lokasyon sa heograpiya ng bansa. Lagyan ng masayang mukha kung maganda ang ugnayan at malungkot na mukha kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa unang bilang, dulot ng estratehikong lokasyon ng bansa, naging base militar ito ng Amerika bagong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagkakaroon ng maraming pulo na nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Ang Pilipinas bilang kapuluan ay maaaring hadlang sa mabilis na pagkikipag-ugnayan sa buong kapuluan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Pang-4, dahil sa kapuluan, ang Pilipinas, isa ito sa bansa na may mahabang baybayin na nagbibigay ng maraming puok pasyalan para sa mga Pilipino at maging sa mga banyaga. Pang-5, hindi lubos ang pagkakabuklod o pagkakaisa dahil sa iba't ibang wika. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, pangalawa, pangatlo, pang-4, at pang-5. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, una, isulat ang kahulugan ng mga sumusunod. Heograpiyang pisikal, heograpiyang pantao. Anong uri ng klima at panahon mayroon sa Pilipinas? Anong mga anyong lupa at anyong tubig ang matatagpuan dito?